Habang binabaybay ng magkaibigang RJ at Jimboy ang madilim na highway na ito papuntang Bukidnon, biglang nawala ang kanilang antok sa kanilang napakinggan sa loob ng kanilang sasakyan. Bro, ilak, istorya na siya, di na mo makasabtan. Kusog na kayang ilak. Pero hindi raw ito programa sa radyo. Ang tunog kasi ng pag-iyak o pagtangis ng babae mula sa dala-dala nilang walkie-talkie. Kadungog ka dito sa kahinga. Pero ang nagpatindig daw sa kanilang balahibo, ang tila nakikipag-usap sa kanilang babae, hindi raw nila kasama at lalong-lalong hindi nila kilala. Hindi ka na mo matabangan, ma'am. Paulay na lang, ma'am. Sino ang babaeng umiiyak sa walkie-talkie? Aswang naman ako. Bakit siya naghihinagpis? Madaling araw, noong February 25, nang bumiyahe ang grupo ni na RJ mula Davao City patungong Valencia, Bukidnon. May rescue kaming sasakyan sa Valencia. Exactly 1:30, umalis na kami ng Davao City. Kami yung unang sasakyan sa convoy. Ako yung nasa passenger seat. Habang sakay naman ng kasunod na pick-up, ang kapatid ni RJ na si Louie at ang mekanikong si Rap Rap. Dahil wala raw signal sa ilang lugar na kanilang dadaanan, minabuti nilang magdala ng walkie-talkie. Pansamantala silang huminto bandang 3:00 ng madaling araw. Bumaba kami dalawa ni RJ ng sasakyan. Pinuntahan namin yung kapatid niya sa kabilang sasakyan. Habang nagsisigarilyo ang kanilang grupo, lumingon-lingon daw sila sa kanilang paligid. Sabi ni RJ na, alawang, sementeryo, manday na Kita mo talaga yung mga nicho, taka may mga atip. So after nung yosi namin, sir, umalis na kami. Pero hindi pa man daw sila nakakalayo. Tumunog bigla yung radyo namin. Laking gulat daw ni na RJ nang ang kanilang narinig. Hindi boses ni Louie at Rap Rap. Bata na tumatawa. Mga 6 seconds ata yun, sir. Nagulat kami, parang binaliwala lang namin, baka nasagap lang gano'n. So, mga after 5 minutes po, Tumunog na naman ulit. yun na, may umiiyak ng babae. Di talaga inisip na prank kasi doon na part, sir, wala nang signal. Tabangan, ma'am. Almost 30 minutes na kaming bumibiyahe, nandun pa rin yung umiiyak. Kinausap pa nga namin, sabi namin, ma'am, kung nantitrip lang naman kayo, huwag kami. Hanggang niradyohan nila si Louie na nasa kabilang sasakyan. Sabi ko dun sa kapatid ko, may umiiyak, sabi kong gano'n, naririnig mo. Nag-feedback ako sa kanya na wala kami naririnig. Nag-decide si RJ at ako na videohan. Istorya ang gusto kayo, puto lang nung. Gandhi. Bro. Loy. Kaya karon, tulingan na. Bro, ilak, istorya na siya, di na mo makasabtan. Klaro na gid kayo, ma'am. Kayo. Ma'am, sa may mo ginabatsyag, ma'am. Tagal ko kung balay Dubai, promise. Alam mo na ko ni ma'am. Maraminan ako. Spirito, gito. Nagmuro kong mga tail ba? I-off na nila yung walkie-talkie nila. Yung nag-undo talkie nila. Yun na naman yung umiiyak.
mas lalo pa raw tumindig ang kanilang balahibo sa mga sumunod na nangyari. Tumawag bigla si Louie sa walkie-talkie. Sabi niya sa amin na may nakasakay daw sa likod ng sasakyan namin. Tinignan namin, sir, sa likod talaga. Wala namang nakasakay. Tuluyan na lang daw natahimik ang boses sa walkie-talkie nang nakarating sila ng overview sa bayan ng Quezon. Natutrauma kami, sir, kasi maraming pumapasok sa isip namin. Sabi ng partner ko, itapon na lang talaga yung walkie-talkie na ginamit namin. Habang ini-interview ng aming team si RJ, ang ilaw ng sasakyan na gamit nila sa shoot, Wala, nag-unlock. biglang namatay. Lobat na. Patay. I-andar na lang, Wang. Fluctuate. Kasi pag nalobat yun, hindi na i-start yun ulit eh. Tsaka wala namang remote to na namamatay yung sasakyan, di ba? Inaabahan, sir, ganun. Parang bumalik sa ano ko, sir, ulit yung nangyari. Ang plano sana namin doon, sir, is parang balikan doon yung kung saan kami nag-stop. Baka doon galing yung mga espiritu na nakapasok doon sa radyo. Hinanap ng aming team ang di umano libingan kung saan huminto sina RJ. Madalas po ba yung aksidente? Pinuntahan din nila ang overview sa bayan ng Quezon, ang lugar kung saan daw huling nagparamdam ang babaeng umiiyak sa walkie-talkie kina RJ. Hanggang sa may nakapagkwento sa kanila na nito lang Oktubre, may 2 namatay sa lugar. Hinanap namin ang mga kaanak ng biktima Dapat tayo yung mama. Umog niya na yun. para bigyang linaw ang misteryosong umiiyak sa walkie-talkie. Nitong Huwebes, kasama ang paranormal investigator mula Davao na sina Dean at Dings, bumalik sina RJ, Jimboy at Louie sa lugar. Maririnig kaya ulit ng grupo ang pag-iyak ng babae. Tingog oh. Tingog. Kuha ni mo. Tingog. Tingog. Sino ba talaga ang nagsasalita sa walkie-talkie? Pakinggan natin Kusga. Kusga. Ang lood nun eh. sa aming pagbabalik. Ang biyahe pa Valencia Bukidnon ng grupo ni na RJ at Jimboy nagambala nang sa kanilang daladalang walkie-talkie may kakaibang tunog. Kadugog ka dito sa kanina. Matabangan, ma'am. Sa man yung ginabatsag. Play na lang, ma'am. Paswang naman ang uwang. Para mabigyang linaw ang misteryo sa likod ng boses, bumalik ang grupo sa kahabaan ng tinatawag na overview sa bayan ng Quezon dito sa Bukidnon, kung saan daw nila huling narinig ang pag-iyak. Marami na pong namamatay sa area na po yun. Nahanap ng aming team ang di umano kaanak ng mga biktima, ang magkapatid na Eman at Elson. Mama at papa ko yun doon sa overview na tabunan. May ate ka rin, tsaka yung anak niyang bata na na-landslide din. Dia ka ko na eh. Kurbada. Ipinarinig namin sa magkapatid ang nai-record na iyak ni na RJ sa walkie-talkie. Dapat tayo yung mama. Umog niya na yun. Pitapit na pag tingog sa kong mama ba. Ko alam kung bakit kung sila may magparandam. Baka silak pagka sa hinumduman mo sila ba. Pagkagat ng dilim, binalikan din ni na RJ, Jimboy at Louie ang di umano sementeryo kung saan sila nag-stop over. Sa pagkakataong ito, kasama na ang paranormal investigators mula Davao na sina Dean at Dings. Dala ang parehong walkie-talkie, muli nilang binaybay ang kalsada na kanilang dinaanan. Hello. Sa cemetery bro. Habang sa radyo ni na RJ at Jimboy, may rumihistrong static na ingay. Dahil nag-static sa mo, nag-static. Nagdesisyon ang grupo na lumipat ng channel sa walkie-talkie. Nang biglang, Tahan man masara niya mo parang siya mana. Hari man kita. Yan. Ibang lingwahe yun, sir.
Dili ba? Taga asa bandang Maranao diri. Malayo, sir. May may arakan pa lang, sir. Bali, yung explanation nito kasi once may taas na antena yung base, tapos malapit ka, di ba, 500 meters, mag-adapt talaga sila makuha yung signal. Dito kasi sa area namin, maraming lingwahe, Bisaya, Ilonggo, Muslim. Sinubukan din ni Nadine na kausapin ang di umano kaluluwa ng babae gamit ang electromagnetic field sensor. Nga, manguli na may, lood na may, kusga. Kusga. Ang lood na may. Pulaan namin sa inyo ha. Ay lang ilagay. Yung nakaraan na sumabay sa kanila, kung taga dito kayo po, dito na lang kayo. Negative talaga sir, walang nagparamdam or something static sa radio, wala talagang nasagap. Based nun sa video sir, pwedeng di totoo yun. Di naman siguro kami magpa-prank ng ganun, tsaka bumibiyahe kami. Wala naman kami makukuha kung magpa-prank kami ng ganun. Ang nai-record na video ni na RJ, ipinasuri rin namin sa isang sound technician. Possible, may nagtitrip, tinututok yung walkie-talkie dun sa speaker, tas nagpatunog from YouTube. Posibleng literal na nangihingi ng tulong yung babaeng umiiyak. So, naka-off ako. Ito naka-on. At may mga signal na nag-i-interfere. Kasi malapit lang ako. Pero kung nasa malayo naman ako, maririnig pa rin, no? Ibig sabihin kahit sa malayo ako, no, mga 1 kilometro, hanggang 5, kaya tong walkie-talkie. Kapag sobrang lakas ng signal na sa ibang transmitter, pwede itong marinig ng iba, kahit sa ibang channel or kahit sa parehong channel. Paliwanag naman ng isang electrical engineer, ang iyak na narinig ni na RJ, maaaring nasagap lang daw nila mula sa ibang radyo. Mga bandang mga alas 12 ng mga hating gabi hanggang madidiling araw, may mga pagbabago sa atmosphere, tinatawag na atmospheric variation, pwedeng maka-apekto doon sa propagation ng signal. No? Halimbawa, sa Batanes, nakarinig sila ng signal galing Taiwan. Kung gawa lang po ito ng tao, wag na silang mang-trip kung ganun man kasi baka madisgrasya pa yung mga tao na nagmamaneho. Boses nga ba mula sa kabilang buhay o sadyang ginawa lang para umingay? Hatiman ngayon ang opinyon hinggil sa boses na nai-record ng magkaibigan para kina RJ at Jimboy. Ang kanilang narinig nung gabing yon, magbibigay raw sa kanila ng kilabot habang buhay. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.